Yo mga kasangga, welcome back to my channel. Ngayon ay ipapakita ko lang sa inyo. Alam ko marami nang nag-tutorial nito. Itong stabilizer na nabili ko, na order ko online. Ito ang 360 rotating desktop tripod gimbal stabilizer. Yun. Mura lang to na nakuha ko. Ang lang nilalaman nito, syempre, itong ating gimbal. Ayan. Ito ang kanyang kabuuan, ano. Ito yung tripod. Na haba to, na-extend to. Kung gusto nyong i-extend, pwede. Ayan. Ayan. Kung gusto nyo mag-selfie, selfie. Ayan. Click. Ayan, ganyan. Pwede. Ngayon, ito ang pinaka gimbal niya. Stabilizer. Ito. Meron din itong light. Yan. May ilaw yan. Itong button yan. Ipupush nyo lang siya. Ayun. Umilaw. Ngayon, nagpabago ng ng kulay. Ng mode. May mode ito Ayan, ayan. Mas malinaw. Ayan, mas malinaw. Balik sa dati. Ayan, mga tatlong mode siya. Para mapatay mo siya, long press lang, mamatay na. Mag-off na ang light. Tapos ito na may adjustment kung gusto mong yumuko. Ayan. Depende sa posisyon na gusto mo. Ayan. Ito. Tapos ito naman yung switch ng gimbal mo, itong stabilizer. Ngayon, nakalock ito. Press down mo lang siya. Press down. Yan. Magpi-pre-wheel na yan. Ayan, pre-wheel na siya. Yan. Ngayon, pag in-on mo naman tong gusto mong i-on tong stabilizer. Kung magse-selfie ka, pwede mo siyang i-lock para hindi siya gumalaw. Selfie ka. Yan, selfie. Yan. Ngayon, kung gusto mong pagganahin naman itong stabilizer, kasi yun ang purpose nga kaya binili natin itong gimbal stabilizer na ito, para pag nag-video tayo, kasi pagka walang stabilizer, ang video natin, ang magiging tendency nun, malikot, di ba? Konting galaw lang ang video natin, maalog, di ba? Pero pag ginamitan mo ng stabilizer, syempre, hindi na siya magiging malikot. Kumbaga naka-steady siya at clear. Ayan. Para mapagana mo tong stabilizer na to, meron siyang switch dito. Ayan. I-long press mo lang. Ayan. Yun. Mag-iilaw ang green. Ayan. Ayan. Pag umilaw yung green na yan, gagana na yan. Gagana na yan. Ayan, o. Pero kailangan, i-ano mo to, i-release mo to. Yan. Kailangan naka-release to pag pinaganan niya. Ayan di ba? Ayan, forma natin. Ayan di ba? Kasi pagka, kahit galaw-galaw mo yan, kahit igalaw-galaw mo yan na ganyan, naka-steady lang yan. Naka-steady. Tulad sinasabi ko kanina, nagbablog kayo, pag inon nyo na itong gimbal stabilizer na ito, pag inon nyo na yan, pag inon nyo na yan, ito yung sinasabi ko na kahit anong gawin nyo, kahit likutin nyo, yan, tulad yan, tulad yan, iganon nyo yan, iganon nyo yan, iganon nyo, naka-steady siya naka-steady ang cellphone mo. Kasi hindi siya pag ginon mo, gaganon din to. Hindi. Gaganon din. Hindi. Yan. Pagkabang nag-video kayo, ayan Kasi pagka nag-video kayo, tulad niyan Yan. Siyempre, mag-video kayo, may lilikot ng lilikot. Kasi pag lumilikot to, mag-shake ang ang video nyo. Yung result ng video nyo, pagka nagalaw-galaw mo na ganyan, mag-shake yun Hindi katulad itong gimbal stabilizer. Ang isang purpose nito ay
kahit malikot ka, ayan, kahit malikot ka, gumanong ka man, yan, o. Yan. Gumanong ka man, naka-steady. Naka-steady ang ano mo. Ayan, o. Yan, naka-steady siya. Yan, naka-steady. So, tamang-tama to pag magbablog ka. Ito naman ang remote niyan. Actually, natatanggal yan. Ayan, o. Ay, hindi na mahulog. Ayan, natatanggal siya. No, pagka gusto mo malayo ka at vlog ka sa sarili mo, medyo malayo yung camera, gagamitin mo to, pwede mo tanggalin dito. Ayan. Pero pagka hawak mo lang naman siya, magba-vlog ka, nahawak mo siya, kailangan nakakabit dito para napipindot-pindot mo. Bago mo paikot to, i-on mo muna to. I-on muna. Yan, i-on yan. Makikita nyo yung blue dyan, yung blue. Ilaw yung blue, ha? Ayun, kita nyo? Umilaw yung blue. Yan. Pag umilaw na yung blue na yan, magagamit mo na tong remote control na to. Ayan, subukan natin, ha? Ayan, o. Pag pinindot mo tong button sa... Ito. Sa taas, yung unang button, clockwise siya. Ayan. Kapag pinindot mo naman itong nasa pangalawang button, itong sa gitna, counterclockwise siya. Yan. Yan, babalik siya na ganyan. Ayan. Yan. Ngayon, kung gusto mong sentro, ano mo lang yan. Sentro mo lang siya. Ayan. Yun. Yan na yung original. One click. Kung gusto mong bumalik sa pinaka steady niya ng vertical na sentro, one click lang dito sa pinakaunang button. Ito naman pagka kiklik mo to para sa camera, mag-selfie ka or mag-video ka, ito ang i-click mo, itong nasa huli ang ibaba. Mamaya pakita ko sa inyo yan. Pwede rin natin itong gawing desktop mode. Gagawin lang natin, yan, sasagad natin yung ganyan, yan, ganyan, sagad na ganyan. Tapos ito, iikot lang, tinitwist lang to. Tinitwist lang, ititwist nyo lang yan. Yan, twist nyo na ganyan. Yan. Pagka-twist nyo na ganyan, iluluwagan nyo to. Yan, gagawin yung ganyan. Ibebend nyo na ganyan. Tapos, ilalak nyo uli. Yan, pag nalak na yan, itong may paa naman ito. Itong gagawin siyang parang tripod nga. Yan. Open nyo yan. Open. Tapos, pakita natin. Yan, open. Iyan yan. Iyan. Yan, nakatayo na siya. Nalayo natin. Yan. Ngayon, para magamit nyo itong desktop mode, meron siyang sensor. Yung tinatawag na face tracking. Natatrack niya yung face nyo. Kapag kayo ay gumagalaw, sumusunod-sunod lang yan na ganyan. Punta kayo ng kaliwa, punta kayo ng kanan, susunod lang ito. Ngayon, kung paano mangyayari yun, ganito ang gagawin natin. Meron siyang QR code. Dito sa, sa kahon niya, sa pinaka-box niya, meron ding, merong QR code to. Ayan. Parehas lang yan na nandito. Parehas lang yan na nandito. Ito, tsaka ito, parehas lang. So, pipicturean nyo to. I-scan nyo. I-scan nyo to. Pag na-scan nyo na yan, i-download nyo siya. So, pag na-download nyo na, magagamit nyo na ngayon itong gimbal stabilizer. Dahil na-picturean ko na yan, o na-scan ko na, meron na ako dito sa cellphone ko. Ngayon, i-on nyo ngayon ang Bluetooth.
Tandaan nyo, kailangan naka-on ang Bluetooth. Kapag hindi naka-on ang Bluetooth, hindi nyo siya magagamit. So, i-on natin ang Bluetooth. Pag na-on na ang Bluetooth, ayan, connected ka. Dahil na-connect ko na ito sa gimbal stabilizer. Naka-connect siya. Done nyo na. Connected na. Tanggalin lang natin tong case para kumasa siya. Yan. I-on yung camera. Yan. 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 Naka-on na ang camera niyan. Yan. Ngayon, merong remote dito. Dahil connected na ang ating cellphone dito sa gimbal stabilizer, naka-on na rin tong remote natin. Yung sinabi ko sa inyo na tatlong button na yan, ay magagamit nyo na yan sa desktop mode. Pipindutin ko yung unang button. Ayan. Ayan, iikot yan. Ayan. Unang button. Yan. Ito ay 360 ang ikot nito. Bukan natin ha. Yan, 360 yan. Yan, 360. Ikot yan ng 360. Ayan. Ngayon, ganun din. Clockwise yun. Ngayon, kung gusto nyong ibalik, counterclockwise, pipindutin nyo yung button sa gitna. Ayan. Ayan. Ayun. Diba? Ngayon, pagka gusto nyong mabilis ang balik, pipindutin nyo lang ng once. Click lang. One click lang. Yung pinakaitaas or gitna, ibalik yan. Yan. Kung gusto nyo paano lang, pa ganun-ganun lang, paunti-unti, pwede yan. Ngayon, gagawin natin naman ngayon ay yung sinasabi kong face tracking na matatrack nyo matatrack ng gimbal ang face nyo. Maganda to pagka nag-mini film kayo. Mini filmmaking kayo. Maganda to. Ngayon, para magawa nyo yun, mag-open kayo ng camera. Hanapin nyo yung application. Dahil na-download ko na to, hanapin nyo yung application. Ngayon, ito siya. Ito. Itong sa uli. Ito. Click nyo yan. Open nyo yan. Yan. Ngayon, open nyo itong camera. Yan. Itong mga naka dito, kailangan naka-blue lahat to ha. Click nyo yan. Tapos, click nyo yung only this time. Tapos, click nyo uli yun. Only this time. Yan. Gagana na yan ngayon. Ngayon, start vlog. Ito, start vlog nakalagay. Start vlog. Yan. So, na-open na yung camera. Ang gagana na camera ngayon, hindi na yung camera nung sa cellphone nyo. Ang magagamit yung camera dito, ang gaganang camera, kundi yung gimbal application na camera. Yung kung ano yung in-install nyo na gimbal application, yung QR code na in-scan nyo, yung application na yun ang gagana ngayon na magiging clear na clear talaga ang camera na mangyayari. So video tayo, video. Okay, yeah, video na yan. Ngayon, face tracking. Tuturo ko naman sa inyo ngayon kung paano gamitin yung face tracking or face recognition. Ito sa remote, yung unang button sa taas, yung unang button, i-click nyo ng 2 beses para, ayan na,
Yan, 2 beses. Yan. Yan, nakauna yung face recognition. Yan, susunod na yan sa inyo. Susunod. Ayan. Susunod. Ayan, ha. Tingnan nyo, ha. Musunod yan. Ayan. Susunod. Yan, bibitawan ko na tong remote. Ayan, bibitawan ko na yan. Susunod yan. Yan, kahit saan ka magpunta, susunod yan. O, yan. Susunod siya. Ayun. O, susunod siya. Yan. Ang ginusto ko rito sa sa gimbal stabilizer na to, itong Q18. Dahil meron siyang desktop mode na tinatawag. Ano ba? Dito pala ako. Yun, ulitin ko. Kaya nagustuhan ko itong gimbal stabilizer na ito dahil meron siyang tinatawag na desktop mode. Pwede siyang face recognition. Maganda to kapag ka, yung mini filmmaker ka, making, nag-vlog ka, kumikilos ka, sumasayaw ka. Maganda. Tsaka ang isa pa sa nagustuhan ko dito, mura siya, hindi siya kamahalan. Hindi tulad nung ibang gimbal kasi, may kamahalan. Ba't ka naman bibili ng masyadong mahal kung ang features doon sa mamahaling gimbal ay the same din naman ng features dito sa katamtaman lang ang presyo. So, di ba? Medyo practical tayo. So, yun lang mga kasangga. Sana ay nagustuhan yung video na ito. Kung kayo ay bago lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell upang maging updated kayo sa aking mga ina-upload na videos. Yun lang.